Sobrang hirap po mawala ng isang tatay, yung taga-provide ng pangangailangan ninyo. Grade 6 pa lamang si Mariel nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit sa baga. Dahil dito, maagang nagtrabaho si Mariel para makatulong sa kanyang pamilya. Ang trabaho po ng nanay ko is pumunta siya sa dagat, nangunguha ng alimangot, nagtitinda ng isda. Naglalambat po kami, nangunguha ng mga shell, imbis na maglaro, pumupunta sa dagat para magkaroon ng pera, para may pambaong, pambili ng bigas. Makuri, sir, nawara ng asawa. Nanay, tatay ka, kung anong kailangan ng kabataan ng pagkain, nakadto kadagat, diak nakain, nagino raw ak ngadto di tira maaram nga sugak hit di ko pinakikita nga anak problema, pero anak sige may dama Ginoo nga nakunakhan kusog. Katuwang ni Nanay Norma ang kanyang mga anak sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo si Mariel. Pinakamahirap po yung wala si nanay may bigay minsan kahit pamasahe. Pero pag gusto mo talaga, may gagawin ka. Naglalakad, ganun. Tulad ni Mariel, pursigido ring mag-aral si Glyza, ngunit kapos sa pera. Paglalabada ang hanap buhay ng kanyang nanay at ang tatay naman ni Glyza ay hindi na makapagtrabaho bilang isang construction worker dahil sa katandaan at sakit nito. Malit lang yung income ng family. Mahirap kasi madami po kami nag-aaral. Kaya nag-pray talaga ko kay Lord na magkaroon ng scholarship para ko pa yung pag-aaral ko. Maipagpatuloy. Wala mo kami sir, kukuan pong pa-eskwela. Tak-asawa sir, wala matrabaho. Kaya naglalaban na la sir. 2,000 kada bulan. Gusto ko pong makapagtapos para maging financially stable in the future at the same time makatulong din sa family. Tulad ni Glyza at Mariel, marami sa ating mga kabataan ang nagnanais makaahon sa kahirapan, subalit paano magkakaroon ng oportunidad kung walang sapat na pinag-aralan. Ito ang pangangailangan ng ating mga kabataang kapos sa buhay na pinupunuan ng Operation Blessing. Nang dumating ito sa Oras Eastern Samar upang magsagawa ng isang disaster relief operation, nakilala nito ang mga volunteer na sina Mariel at Glyza. Tumutulong sila sa pagre-repack ng pagkain. Napag-alaman ng kanilang pastora ang tungkol sa back-to-school project ng Operation Blessing, kaya agad silang nag-register at naging isa sa mga scholars ng proyekto. Hindi lang sa graduate sila sa school, pero yung pinakamasayang doon, yung na-plant sila sa church. Ngayon, isa na rin po sila sa mga ginagamit ng Lord para mag-abot po ng family nila, ng mga kaibigan nila para po makilala din po ang Diyos. Good na nakapag-apply po kami at tuloy-tuloy po yung partnership sa Back to School program po. Sa ilalim ng proyekto, nakapag-aral ng libre sina Mariel at Glyza. Nabigyan ng mga gamit na kailangan sa eskwela, gaya ng uniforme at maging tablet na pang-online school. Meron pang financial assistance na allowance sa pagpasok sa paaralan. Na do not worry about anything and pray about everything. So, yun yung naging yung naging sandalan ko para di magkaroon ng reason to give up. Yung Operation Blessing, yung naging sagot sa aking panalangin. Makalipas ang 4 na taon, tagumpay na nakapagtapos si Glyza sa kursong Civil Engineering at si Mariel naman sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Thankful ako kasi di sana ako noon mag-aaral ng college. Pero amazing si Lord na merong Operation Blessing na para patapusin yung pag-aaral mula first year hanggang 4th year college po. Ngayon mayroon na silang trabaho at nakakatulong na sa kanilang pamilya. Ngayon, merong opportunity na binigay ni Lord sa akin yung mag-work sa DICT. Currently po, nag-work po ako doon sa isang construction corporation po sa Borongan. Sa lahat po ng donors, sponsors po ng Operation Blessing, sana po marami pa po kayong matulungan na mga estudyante na kagaya ko. And then, more blessings to come po sa inyo at sa inyong family. Thank you po for supporting us financially. Sana hindi po kayo magsawa.